Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po tayo manalangin, basahin po muna natin ang sinasabi ng Genesis chapter 14 mula po sa verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessors of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo pong biyaya, sa kalakasan, sa amin pong buhay sa bawat araw na iyong kaloob, sa iyo pong katapatan sa kabila, O Lord, ng mga pagkukulang po namin sablay sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at patuloy, O Lord, siya sa atin mga po ang bawat puso. Patawarin niyo nga po kami sa bawat salita at haka ng isip puso na hindi kalugod-lugod sa iyo. Dalangin po namin, O Lord, na patuloy na pangunahan po ang mga buhay at nawa ito pong simpleng devotion ito maging blessing po sa bawat sakang nakikinig. Sa iyo lamang po ang papurit pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon nga po mga minamahal, pag-aralan po natin sino nga ba si Melchizedek at anong kinalaman ito sa ating buhay, sa ating kapanahunan mga minamahal. Ito pong time na to mga minamahal na kung saan ito pong si Lot na pamangkin po nitong si Abram ay naghiwalay na po sila dito dahil dumadami na kanilang mga herd. And during this time, kinidnap po itong si Lot at nitong si Chedorlaomer. Kaya po binawi po nitong si Abram together with his 318 na mga trained soldier ni Abram. Kaya nabawi po nila at pabalik po nila, nakuha nila yung mga samsam, nakita po nila itong si Melchizedek. Ang sabi po ng ating binasa ay nagdala po ng bread and wine dito po kay Abram. Abram pa po siya noon, hindi pa po siya nagiging Abraham. Kaya ang ginawa po nitong si Abram, ibinigay po niya ang tithes of all ng kanyang mga samsam. Sino po ba si Melchizedek? Ang sabi po ng Bible mga minamahal, King of Salem. Pag sinabi po kasing King of Salem, sabi nila King of Jerusalem, King of Peace, at po King of Righteousness. Matatandaan po natin na sa Book of Isaiah, sinabi po ng Panginoong Hesukristo ang Prince of Righteousness, King of Peace, mga minamahal. So, malaki po ang kinalaman nito po si Melchizedek at binanggit po yan sa Hebrews chapter 7 verse 1. For this Melchizedek, King of Salem, priest of the Most High God, who was met Abram returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abram gave 10th part of all, first being interpretation King of Righteousness, and after that also King of Salem, which is King of Peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abide the priest continually. So makikita ho natin dito na kung sino po si Melchizedek na basta na lamang lumitaw. Ang sabi po dito, makikita ho natin na the priest of the Most High God. Naniniwala po ako mga minamahal sa theophany or Christophany na tinatawag po natin. Ito yung Panginoong Hesukristo in the Old Testament. Yan po ang ating belief sapagkat ito po sinasabi ng Bible na wala pong ibang priest of the Most High God. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po, siya lang po ang galing sa langit, mga minamahal. Ang sabi po dito, interpretation, King of Righteousness. And King of Salem means King of Peace. Jesus Christ is the King of Peace, mga minamahal. Ang sabi po dito, without father, without mother. Kanya makikita ho natin dito, without the beginning of days nor end of life. Kaya po maniniwala po ang mga minamahal na ito pong si Melchizedek ay ito po yung tinatawag nating Christophany. At sinabi nga po dito sa Psalms 110 verse 4, The Lord has sworn and will not repent, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So, bakit po, ano pong kinalaman po natin to? Na tayo po mga minamahal, sinasabi po ng 1 Peter 2:9, But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, and ye should shew forth the praises unto him who hath called you out of darkness into marvelous light. So, yung royal priesthood, ito po yung sinasabi ng Biblia na tayo daw po, katulad din ng mga Israelites, na matapos po silang lumabas doon sa pagkaalipin sa Egypt, mga minamahal, sila po yung chosen generation. At tayo po ay nagiging mga Israelites, not by the blood, kundi by faith, sabi po ng Biblia, na sa Book of Romans, through the faith po natin, naging heirs din po tayo ni Abraham. Naging Israelite din po tayo. So tayo po mga minamahal ay malaki ang kinalaman sa paniniwala natin
na sinasabi na si Melchizedek, the priest of the Most High God, ay siya din po yung Kings of Righteousness, na ito po yung nais mangyari po sa atin, maging righteous po tayo. At nagiging righteous lang po tayo sa pamamagitan ng blood of the Lord Jesus Christ. Kung sinasabi natin tayo po ay chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. So, wala na po tayo sa bondage of sin. Kanya nga po mga minamahal, hindi na po tayo nararapat lumakad sa kadiliman, sa halip, lumakad po tayo sa kaliwanagan. Sapagkat makikita ho natin dito kung papaano niluhuran po nitong si Abraham, ito pong si Melchizedek, na sinasabi nga pong King of Righteousness and King of Peace, na yan po yung sinasabi ng Bible na even the Lord Jesus Christ is the most high God na sinasabing priest forever after the order of Melchizedek. So yun po ang nais natin, na matularan po natin yung pagka-royal priesthood ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay tinawag mula sa kadiliman papunta po sa marvelous light. Kanya mga minamahal, kung ang buhay po natin ay patuloy na tayo po ay nandoon sa kadiliman, hindi po natin masasabi na tayo po ay kagaya din ng ating Panginoong Jesucristo na pinili, royal priesthood. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat sa atin, na tayo bilang mga mananampalataya po, bilang totoong kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon po ng kaliwanagan sa ating buhay. Kanya mga kapatid, wag na po tayong mamuhay sa kadiliman. Tinawag tayo ng Diyos, pinili po tayo, peculiar people. Ibig sabihin po ay talagang pinili na hindi po narapat na kagaya ng takbo ng sanlibutan ito. Sapagkat kung magbabase po tayo sa takbo ng sanlibutan ito, ay tunay na malilihis po tayo ng landas mga minamahal. Kaya sa bawat araw, isa puso po natin, isa buhay po natin, na tayo ang mga sinasabing peculiar people, na a chosen generation. Ang sinasabi ayon sa royal priesthood ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng order of Melchizedek na sinasabi nga po ng Biblia. Kanya mga minamahal, walang dahilan para po tayo ay manghina, walang dahilan para tayo ay tumigil, walang dahilan para tayo manlupaypay, sapagkat tayo ay hinango ng Diyos mula doon po sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Nawa mga minamahal, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, tayo po'y pinagpala sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat o God sa biyayang po sa amin. Tunay, napakabuting po sa aming buhay. Kami nga po, O Lord, ay mga bayang pinili mo, a peculiar people, O Lord, naway mamuhay po kami ayon sa kaliwanagan mo. At ito po yung makita sa aming buhay. Sa kabila ng mga challenges namin pong nararanasan, patuloy kayo nga po magbigay ng kaliwanagan sa amin, na kami nga po ay maiba sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, magbigay po kami ng encouragement at liwanag sa bawat isa na namumuhay pa po sa kadiliman. Pagpalain mo po ang bawat sa amin, ilalapit at pinagkakatiwala natin ito. In Jesus we pray, Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.